Doon, pagbutas namin sa sako, doon na tumambad sa amin na kamay ng tao yung unang nakita namin. Kamay! At natuldukan ang paghahanap sa nawawalang si Rowena Conda. Ito. Kapatid ko yun! Anong ginawa niya sa kapatid ko? Manangila kayo! Sabi ko, siya na po talaga. Kasi po yung mukha niya, yung katawan niya, ano lang siya nung time na yun, naka-short ng maigsi, naka-bra. Kala ko nga po nakahubad eh. Pero yung damit po pala niya, nakalilis ng itim. Yung kapatid ko na po, positive na po. Ang bangkay sa hukay, naaagnas at hindi na halos makilala. Sobrang nasaktan na ako, galit na galit kasi syempre po, hindi ko inaasahan na sasapitin ng kapatid ko yun. Makikita namin siya, binaon sa hukay na parang binaon sa lupa na parang hayo. Diba po, hindi siya makatarungan. Galit na galit po ako nung araw na yun. Ayon sa postmortem examination na ginawa ng mga otoridad, asphyxia by manual strangulation ang ikinamatay ni Rowena. Sabi niya, headlock eh. Yung parang nakatalikod. Parang gano'n ang ginawa. Paano sinapit ng biktima ang karumal-dumal na pagkamatay? Sino ang naglibing sa kanya sa hukay? Oktubre ng taong 2017 nang magpakasal si Rowena kay Jerwin. Biniyayaan sila ng 2 supling. Namasukan siya sa mga bakery. Nagkakilala ulit po sila ni Jerwin. Nagkabalikan po sila din. Doon na po sila nagpakasal. Parehong naging katiwala sa isang hardware ang mag-asawa. Pero para makadagdag sa kita, pinasok din ni Rowena ang online selling. Ayan, nalaban ko na yan, tsaka natupi ko na rin. Para mamaya sa live selling mo, bibenta mo na lang. Salamat, Jerwin, ha. Kaya ko namang gawin to, nag-abala ka pa. Baka ba, ikaw na nga nag-aalaga ng mga bata eh. Para naman kahit papano, makatulong ako dito sa negosyo mo. Nakabihirap din, no? Bili mo, nagla-live selling na ako. Tapos katiwala tayo dito sa hardware. Nag-aalaga pa ng mga bata. Okay lang yun, basta buo pamilya natin. Kahit papagod na pagod sa trabaho, walang problema. Yan nga dito. Maayos naman daw ang pagsasama ng dalawa. O, ayan, mga sis. Last item na to. Size medium. Pero napadalas daw ang pagtatalo nila nung magsimulang uminom si Jerwin. Ayun, Jerwin, lasing ka na naman. Imbis na tumulong ka sa negosyo, puro ka bisyo. Luka ka, pagod na pagod ako, oh. Minsan lang to. Eh bakit? Naririndi ka? Huwag ka kasi gumawa ng dahilan para bungangaan kita. Tumulong ka naman. Tigil mo na yan, puro gastos lang yan eh. Hindi naman siya yung lasinggerong matatawag. Pero umiinom po siya after mga weekend, mga ganun, after po ng trabaho. Yun, ayaw po ng kapatid ko kasi nga po, nagkakaroon sila ng problema pag umiinom siya. Parang nag-iiba yung ugali niya pag nakakainom. Naayos naman daw agad ang pagkasama ng mag-asawa hanggang sa muling sinubok ang kanilang relasyon. Oktubre noong nakaraang taon, nakitira sa kanila ang kapatid Jerwin na itinago namin sa pangalang Marisa. Buti nakadalaw ka. Eh, yun na nga yung sasabihin namin. Kung okay lang, dito na muna siya sa atin. Alam mo naman yung trato sa kanya ni nanay at ni tatay, di ba? Okay lang ba sa'yo? Ate, tutulong naman ako dito sa bahay. Huwag ka mag-alala para di ka masyadong napapagod. Sige, kapatid ka naman ng asawa ko. Pamilya ka na rin. Naku ate, salamat po ha. Tulungan na po kita sa mga pinamili mo. Tumulong daw si Pamela sa pag-aalaga ng 2 anak ni Rowena.
nakikita ko naman siya kanya is masipag siya eh. Maalaga siya sa mga bata. Kumbaga lahat naman ng trabahong bahay nagagawa niya, pati yung pag-aalaga sa mga bata. Pero ayon kay Aurea, napansin ni Rowena ang pagiging malapit na magkapatid na kanyang ikinabahala. Huwag na, kaya ko yan. Nakasabi, Nay. Bakit ang init naman ng ulo mo? Anong problema? Tapatin mo nga ako. Huwag kang magsisinungaling, ha? May relasyon ba kayo ng Marisa na yun? Ha? Ano mong sinasabi mo? May nakapagsabi sa akin na may relasyon kayo. Nakita ko rin kayo naglalampungan. Huwag ka nag-iisip ng kung ano-ano. Ganun lang talaga kami maglambingan magkapatid. Huwag mo lagyan ng mali siya. Alam ko kung anong nakita ko. Masama yan, tigil-tigilan mo yung iniisip mo. Tigil mo na rin yung ginagawa mo. Paalisin mo na siya dito, Jerwin. Hindi maganda. Pero base po kasi sa kwento niya, nahuli daw po niya na nililips to lips patang yun yung kanyang kuya nung lasing. Siyempre po, bilang isang asawa, parang ang pangit para sa kanya nung dating na makita niyang nililips to lips yung asawa niya ng kapatid. Ganun po. Kaya nasampal niya po yung batang yun at naglayas po. Opo. Secret. Hanggang noong Abril ng kasalukuyang taon, nakatanggap ng isang mensahe si Rowena. Nang nakatanggap daw po ng text message yung kapatid ko, unknown number. Ang text daw po si Jerwin at si may relasyon. Siyempre po, kapatid ko, naghihinala na nga po dun sa bata na yun. Kaya po lalo po, nagalit po siya, kinampronta niya po. Totoo nga. Tayo. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, umaga nung 15 ng Abril, nagkaroon ng pagkatalo ang mag-asawa. Huwag naman, kapatid ko naman yan. Kalandian mo din. Di maganda tignan yung ginagawa niya, nakakadiri. Dahan-dahan ka naman siya sa pagsasalita mo. Bakit? Totoo naman, ah. Hoy, Marisa. Ikaw, kung may hiya ka pa dyan sa katawan mo, ikaw na yung kusang umalis. Pwede ba? Huwag mo na hintayin, kalad ka rin pa kita palabas. Umalis na yung kapatid ng suspect. Iniwanan na. Kasi nga, away mag-asawa. Si Jerwin yun ah. May kaaway kaya? Huwag ka nang tumuloy. Yung isang testigo natin na nadinig na nagkakaroon ng sigawan, pupuntahan niya dapat yung isang kasama ni Jerwin. Pero sinabi, sinalubong daw siya nung kapatid at tinapik na sinabi, parang pinapasabi na huwag mo nang pakialaman, away mag-asawa lang yan. Ano? Saan ka pupunta? Susundan ko si Marisa, mamaya ako saan mapunta yun eh. Wala akong pakialam. Wala kang pakialam, ako meron dahil kapatid ko yun. Kapatid? Niyaya mo? Sinahalikan? May kapatid bang ganon? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ganun lang talaga kami magkapatid? Nakakadiri kayo! Sige, sundan mo yung kamit mo. At hindi nung pagtatalo nila, parang nakakuha ng kutsilyo yung biktima at na tinutok to sa suspect sa bandang leeg. Sabi ng suspect, nung pagkatutok sa kanya, parang nagdilim yung paningin niya. So pagkatapos nun, yung victim ay tumalikod daw. Hawak yung patalim. Rowena, ibaba mo yan. Nakikita ka ng mga bata. Doon na nagkaroon ng pagkakataon yung suspect na tabigin yung hawak na kutsilyo ng asawa niya. Sinabi niya, nagkaroon pa siya ng sugat sa daliri nung tabigin niya yung kutsilyo. Doon, habang nakatalikod, sinakal niya. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na sinakal ni Jerwin ang asawa.
nang mawalan ito ng hininga. Sunod niya itong ibinalot sa lona. Alam mo yung ilalatag yun sa ilalatag mo yung sako. Tapos parang nakahiga yung biktima. Tapos ibinilot. Pagkatapos nito ay naghukay siya ng lupa sa likuran nila. Hanggang tuluyang inilibing ang sariling asawa. Araw na hinahanap namin yung hukay na sinasabing dito binaon yung bangkay ng biktima, ay nakakita ko ng landas. Itong landas na to. Ito yung una kong nahukay. Sa nakita ko yung unang parte nung pinagbalutan sa biktima. Lumantad na yung buong pagkakabalot sa kanya. Andito yung bandang paa niya. Sa side na to, sa kinatatayo ko, nandun yung ulo sa kabilang side na yun. Tapos yung sako, nung binutas namin, dahil nakabilot nga, unang nakita namin yung kaliwang kamay ng biktima na siyang nakita namin na tao yung nakabalot doon sa sako. Ang krimen, nasaksiyan mismo ng dalawang anak ni Jerwin at Rowena. Itinuring na pangunahing suspect sa pagpatay kay Rowena ang kanyang asawang si Jerwin Conda noong 29 ng Abril taong kasalukuyan. Sumuko sa North Sagaray Police si Jerwin. Sumuko siya dito voluntarily kasama yung magulang niya sa isang kapatid niya. Nung araw na matuklasan namin kung saan nakalibing yung biktima, doon nung yung interview niya, sinabi niya na siya ang pumatay. Kaya ako lang naman nagawa yun kasi naririndi na ako sa kanya. Ayon sa pahayag ng suspect sa mga pulis, ang pagsiselos ni Rowena ang ugat ng kanilang pagtatalo. Hindi sapat na dahilan yon para patayin mo ang asawa mo. Sinabi lang din nung suspect sa amin na yung pinagseselosan daw nung asawa niya ay kapatid niya sa ina. Aray, pasok mo na yun. Nagdilim yung pag-iisip niya, galit yung naramdaman niya na nung tutukan siya ng kutsilyo. Nagawa niya sa asawa niya yun. Doon nag-trigger para mapatay niya yung asawa niya. Sinampahan natin ng kasong parricide yung suspect. At kasalukuyan siya ngayong nakakulong dito sa aming custodial facility. Nahuli man ang may sala, galit pa ang nananaig sa puso ng pamilya nila Aurea. Sana ho ibigay niya yung hustisya para sa kapatid ko. Ang gusto ko lang naman po makulong siya. Magbayaran niya yung ginawa niya sa kapatid ko. Sa kahit anong paraan po. Kasi parang hindi deserve ng kapatid ko yung ginawa niya. Kasi matagal sila nagsama, may mga anak sila, ina yun ng mga anak niya. Parang hindi deserve nung kapatid ko na baon na lang siya basa-basa sa lupa. Mahirap man, sisikapin daw nilang ipagpatuloy ang buhay, lalo na para sa dalawang naiwang mga anak ng kanyang kapatid. Nasaan man siya ngayon, huwag na siyang mag-alala kasi hindi namin papabayaan yung mga bata. Kung ano man po yung pagmamahal na binigay niya sa mga bata, hihigitan po namin yun. Sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.